have the book. One, individually. Kasi talagang grabe yung impact. Talagang kahit naririnig mo na siya, maganda pa rin kasi yung keep natin na lagi natin ulit-ulitin na basahin. Nung pinabasa ko yung Purpose Driven Life, nasa day 10 na ako ngayon kasi one day, ginagawa ko kasi para daw mabilis. So, sa day 8, dito ko nabasa yung plan for God's pleasure. We are all called for His plan to bring out His glory. Alam niyo ba yung isinilang pa lang tayo sa mundo, nakangiti ng Diyos? At ang paglabas natin ng bawat isa sa atin ay gave Him a great pleasure. Nung pinanganak ka pa lang, na hindi ka pa talaga nakakalubos, nakakakita, alam niyo ba, para siyang tatay na nakaganyan, na nakangiti. Na para, na alam niya na kung ano ang ilalakarin mo. God did not need to create you, but He chose to create you for His enjoyment. You exist for His benefit, His glory, His purpose, and His delight. Sabi dito, bring pleasure to God is called worship. Sabi nga sa Bible, the Lord is pleased only with those who worship Him and trust His love. Lahat ng ginagawa natin na bring pleasure to God is an act of worship. Ginawa tayo para maging worshiper. Di ba nga sabi sa Bible, the Father seeks worshipers. Akala natin ang worship ay sa church lang. May kantahan, dasal, at pakikinig ng sermon. Pero ang worship ay iba sa lahat ng mga iniisip natin. Worship is a lifestyle. Worship is far more than music. Siguro iniisip natin ang worship ay ginagawa natin every Sunday. Worship service, worship leader, worship song. This is a big misunderstanding. Every part of a church service is an act of worship. Pag-praying, scripture, pagbabasa, pagkanta, pagtahimik, pakikinig, taking notes, giving an offering, at higit sa lahat yung pagngiti at pagbati sa lahat. Amen. It's all act of worship. Kung ang worship were just music, then all who are non-musical could never worship. E di lahat ng pangit ang boses, hindi makakapag-worship. So lahat ng hindi magandang kumanta, walang worship. Di ba? Lahat ng hindi marunong gumitara, hindi mag-organ, walang worship. Kung iyon ang pananaw natin sa worship, di ba? Lahat tayo nilikha niya, kaya lahat tayo mawo-worship natin siya. It's not about music. It's all about Him. Sabi dito, our goal is to bring pleasure to God, not ourselves. Kung minsan sinasabi natin, di ako na-touch sa worship team ngayon, parang walang impact. Di ba minsan nasasabi natin yun na, parang hindi ko type yung kanta. Parang ganon, di ba? Na parang hindi ko naman maintindihan yung kanta. Aba, tanungin nyo ang mga sarili nyo. Baka you are worshiping for the wrong reason. Worship isn't for you. It's for God. But we don't worship to please ourselves. Our motive is to bring glory and pleasure to our Creator. God's heart is not touched by tradition in worship, but the passion and commitment. Worship is not part of your life. It is your life. Worship is not just for church services. We are told to worship Him continually. Sa lahat ng ginagawa natin ay pwedeng maging act of worship. Pag ginawa natin kaaya-aya sa paningin niya, lahat pala ng routine natin, araw-araw, ay act of worship. Kung gagawin natin yon para sa Kanya habang naglilinis tayo, namamalansya, isipin natin lahat yon ginagawa natin para sa Kanya. Ito yung secret to a lifestyle of worship. Gawin mo ang lahat as if you were doing it for Jesus.
Ang trabaho natin ay magiging act of worship when we dedicated it to God. Diba? Minsan, inisip natin, nagtatrabaho ko para sa euro. Parang ganon, diba? Tingnan nyo, pagod kayo. Pag uwi nyo sa bahay, talagang plakda. Pero pag, yung pala, pag inisip natin na nagtatrabaho ko not because of money, I'm doing this because of God. I'm doing this, all of this, because I want to pleasure God. Kasi kunyari naglilinis tayo, tapos nakasimangot naman tayo. Do you think it will give pleasure to God? Diba? Kung ang dali kasi ng isang bagay na matutunan at gawin kung devoted sa puso mo. Kung iniisip mo na this is all for you, God. Ang dali, wala ka pagod, diba? Parang ganon. Lahat yung magiging act of worship is be dedicated to God and perform it with awareness of His presence. Di ba pag in love tayo, pagising pa lang natin sa umaga, yun yung taong naiisip natin. Yung nagpapatibok ng puso natin. Di ba nung in love tayo, talaga namang umaga pa lang, tututbrush ka na kaya ginagawa niya. Alam niyo yun, na parang, ano kaya yung ginagawa ng aking lovey dudes, di ba? Tapos, kakain ka, iinom ka pa lang ng kape. Di ba? Parang iinom ka pa lang ng kape. Ano kayang iniinom niya? Di ba? Kumakain kaya sa every morning. Di ba? Pag in love tayo, di ba ganon? Talagang Ganun ba kayo? Alam ko ganun kayo kasi lahat tayo, di ba sabi sa Bible, lahat yan naranasan natin. Di ba kahit si Michelle Bata, alam ko naranasan mo yan. We are all na-feel natin yung ma-in love, lalo na nung ako ay high school day. Lahat tayo, di ba? Alam, high school day. Di ba? Di ba? Mga, pag talagang in love tayo, talagang, yung pagising pa lang natin sa umaga, yung parang kay Sir Chip ba, pagising natin, makikita mo na ay, nag-text kaya siya? Di ba? Ganun tayo ma-in love eh. Talagang sobra-sobra tayong ma-in love, di ba? Naiisip na atin lagi siya, mawala sa isip. Minsan nga, lahat ng katangian niya, di ba, naiisip pa natin yung kapungayan ng kanyang mata, yung panaging sweet niya, at the more natin naiisip yun, lalo tayong nai-in-love at makikilig. Yan ang worship. To fall in love again and again with Jesus. Amen. Ganun ko yung mata mo. Para magkaroon tayo ng love dito. Ay, mali. Dito wala. Atong. Ayun na nga. Ayan. Tapos na pala ako doon. Yun, tapos na ako doon sa, Sa in love. yes. Yun yung act of worship. Yun yung worship. Hindi act of worship. Yun ang worship. To fall in love, in love again for Jesus. Try nyo, pagising nyo sa umaga, ano kayang iniisip sa akin ni Lord? Amen. Tapos, pag inom kayo ng kape, ano kaya ang ginagawa ngayon ni Lord na plano para sa buhay ko? Pag naglilinis kayo, kasi hindi mo naman mamahalin yung tao pag hindi mo siya iniisip, 'di ba? Parang ganoon din sa God. Kung hindi mo siya iniisip, hindi mo siya mamamahal. Kung hindi mo iniisip lahat ng ginagawa ni God para sa'yo, wala. Parang nonsense lang. Pero pag if you fall in love, sabi nga ni Elsa, di ba? Teach me, Lord, gusto kong mahalin. Pero ngayon, makikita pala natin, ang worship pala, hindi talagang mas kikiligin ka pa dun sa tao. Kasi sa tao, pag sinaktan ka niya, talaga naman gusto mong saksakin, di ba? Pero si Lord, never kang sasaktan eh. Never kang sasaktan ni Lord. Never. Kahit pa ulit-ulit kang nadadapa, nandiyan pa rin siya. Yun yung worship. To fall in love and in love again and again and again. Lalo kang kikiligin pag araw-araw mo siyang iniisip. Ito na ang aking kwento. Na-miss niyo yung kwento, no? Ako din, na-miss ko din eh. Hirap nga maghanap eh. Sabi dito, kwento. May isa-isang subdivision, may isang misis. Nakapansin siya ng 3 matanda na nakatambay sa harap ng bahay nila. So, lumapit si misis at sinabi, ngayon ko lang kayo nakita dito. Baka gutom kayo, tara pasok muna kayo sa bahay. At papakainin ko kayo, sabi niya. Sinabi ng isang matanda, nandiyan bang asawa mo? Sabi ni misis, wala eh. Sabi ng matanda,
ay, di kami pwedeng pumasok pag walang asawa mo, sabi niya. Nagtaka yung misis. Kinagabihan, dumating yung asawa at kinuwento ng misis. Sabi ni mister, sabihin mo, nandito na ako, pwede na silang kumain dito. So, nilabas ni misis yung tatlong matanda at tinanong, yung matanda, pwede na kayo pumasok, nandiyan na yung mister ko. Sabi niya, kumain na kayo, alam ko, gutom na gutom kayo na maghapon. Sabi ng tatlong matanda, hindi kami po pwedeng pumasok na tatlo. Sabi niya, mamili ka lang kung sino yung papasok. Ako si Wealth, siya si Success, ito si Love. Sabi niya, so sabi niya, hindi kami pwedeng pumasok talagang sabay-sabay. So, ginawa nung misis ko, bumalik siya, sabi niya, honey, sabi nung matatanda, dito sila pwedeng pumasok. Kailangan mamili tayo, si Wealth, si Success, o si Love. Sabi niya gano'n. Sabi nung asawa, ba? Oh, wow! Papasukin mo si Wealth. Sabi nung asawa niya. Tapos sabi nung misis, ha? Huwag na, si Success na lang. Si Success na lang papasukin natin. Hindi nila alam, nakikinig pala yung daughter-in-law nila doon sa next na kwarto. So, nakisabat siya. Sabi niya, pwede bang, ma-interrupt kayo? Pwede bang si Love na lang ang papasukin nyo para magkaroon ng love dito sa bahay natin? So parang nagtaka yung sabi, sige, siya mo siya magdesisyon. So, lumabas ngayon yung babae. Sabi niya, Tatang, sabi niya, pwede na po kayong pumasok. Pero isa lang po si Love ang papasok sa loob. So, tumayo yung Love, papasok na niya. Tumayo din si Success, tapos si Wealth. Tapos sabi niya, bakit kayo, bakit kayo kasama? Kala ko ba isa lang? Sabi nung matanda, pag kung si Wealth ang pinapasok mo, may iwan kami ni Love sa ni Success. Pero ang pinili mo ay si Love. So, package deal kami. It will follow the Wealth and Success. The moral lesson is, if we let love evolve in our life, parang package deal yan lahat. Kaya nating maramdaman. If we fall in love with Christ, all things are possible. To God be the glory. Amen. Good morning everybody. Wala po tayong pasas ngayon. Good afternoon na. Ay, good afternoon pala. At Ibigan, thank you. Good morning again. Nagising ko na sila yun. Ang ibahagi ko naman po sa inyo ay isang parables. Pero, alam mo, hindi po kami nag-uusap ni Rosel tungkol doon na kwento niya. Tapos, parang related to sa parables to. Meron pong kwento. Pero bago ang lahat, gusto kong sa pagkatapos ko dito, tatanungin ko ninyo kung ano ang title ng parables ito. Dahil pag nakasagot kayo, parang maalala ko mo kaya, ang makasagot dito, McDonald's. Kung dalawa ang makasagot, syempre, dalawa kayo, tatlo. Pero wala isa lang talaga ang nakasagot na pareho. Si Pedro naman to. May narinig si Pedro sa isang tindahan na magbibigay ng sari-saring gamit na libre. Di ba pag nakarinig tayo, may daw doon, libre. Ako ganyan ako pag libre. Agad ako kasi libre. Nakapunta si Pedro at may nabutan siyang tatlong nakapila na. Tapos yung unang nakapila, tinanong siya, ano ang gusto mo? Tanong ng tendero sa unang nakapila. Gusto ko po bahay at lupa. Ganon tayo, di ba? Tumahimik ka. Gusto mo bahay at lupa? Yun ang tanong sa unang nakapila. Tapos yung tendero sabi, gaano po kalaki ang gusto nyo? Talagang makulit yung tanong ulit ng tendero. Alam mo na yun, sabi ni Pedro. Nagpunta ang tendero sa kanyang ama at nagwika, Ama, gusto po ng taong ito ng bahay at lupa. Di ba gusto natin pangarap, kaya napunta tayo sa Paris dahil gusto natin magkaroon ng lupa at bahay. Subalit, ang sabi po niya ay alam ko na pong ibigay ang kanyang gusto yung bahay at lupa daw. Sabi ng ama, mayroon po akong paso na may lupa at isang bahay na yari sa papel. Dahil hindi tayo nakakatiyak sa kanyang gusto, siguro ay mainam na to. Sumunod ang tindero at ibinigay sa unang nakapila ang isang pasong lupa at ang bahay na yari sa papel. Nang nakita ito ng unang nakapila ay nagagalit itong nagsasalita.
At napakalakas pa. Anong klaseng itong binibigay ninyo sa akin? Aanhin ko ito. Kaya, kayo mga peke kayo, yung unang nakapila, galit na galit at umalis. Isa kayong peke at isang malaking kalukuhan. Nakipag-usap pa siya doon sa mga tao sa nakasalamuhan niya. So, hindi ako maniniwala sa inyo. Galit na umalis ang unang nakapila. Nabigla ang tindero at ang kanyang ama sa inaasal na unang nakapila. Kaya nagwika ang ama ng tindero. Mabuti pa siguro ay bago mo ibigay ang kanilang hiling, ay mabuting tanungin mo sila ng mabuti kung ano ang talagang gusto nila. Sabi naman ng tindero, opo ama, mabuti pa nga ama. Nakapila naman yung pangalawa. Ano ang gusto mo? Sumagot ang pangalawang nakapila. Gusto ko po sana magkaroon ng maraming pera. At sinabi ng tendero ng kanyang ama, at sinabi naman ng kanyang ama sa kanyang tendero, pwede mo ba siyang tanungin kung gaano karami ang gusto niya? At ganun nga ang ginagawa ng tendero at sumagot ang pangalawang nakapila. Mga 15 million, parang sinapulis. Mga 15 million pesos lang naman. At pinaabot ulit ng tendero sa kanyang ama. Pinapaabot ulit sa kanyang ama. Ibig makakasiguro ang kanyang ama na kailangan hindi sila magkakamali, kaya pinatanong ulit. Itanong mo sa kanya kung ang 15 million pesos na yun ay buo, barya, or papel. Ganun nga ang ginagawa ng tindero at sumagot ang pangalawang nakapila. Abay, papel po! At pinarating naman ito sa kanyang ama. Ano talaga yung tindero, no? Pasapasa yung tindero, parang bola eh. Tapos, abay, papel po, sabi po ng ano. So, bumalik ulit yung, anak, maaari mo bang itanong sa kanya muli kung saan niya gustong ilagay ang 15 million pesos na papel, sa malita ba, sa sako na lang? Sapagkat alam kong hindi niya kayang buhatin ang ganong kadaming pera sa pamagitan lamang ng kanyang kamay, at ganon na nga ang ginawa ng tendero. Nang marinig yun ng pangalawang nakapila, dagliat itong umalis at nagalit. Nasa malayo ito at sumisigaw. Mga peke nga kayo, totoo yung sinasabi ng unang nakapela. Mga manluloko. Galit na galit yung pangalawang nakapela. Kaya nalungkot ang tendero at ang kanyang ama. Hindi pa man tinatanong agad, yung pangatlong sumabat na. Parang si Rosel din, sumabat agad. Tapos sabi niya, ano ang gusto mo? Sabi niya, bahay at lupa at pera. Ito, kay bahay, lupa, pera na naman hiningin niya. Gaano kalaking bahay ang gusto mo? Nang marinig yun ng pangatlong nakapila, agad niyang binago ang kanyang isip. Ganun binago niya, teka, iniisip niya, pera na lang, para kung 100 million pesos, makakabili ako ng maraming lupa, makakabili ako ng maraming bahay. Dali-dali itong sinabi ng tindero sa kanyang ama. At ibig ding itanong ng ama ng tindero kung ito ba ay buo, papel, barya, at saan ito nakalagay, kung sako man or malita. Nang itanong ito ng tindero sa pangatlong nakapila, napaisip ito. Kung 100 million pesos na nakamalita ang kukunin ko, maaring ma-hold up ako. Ang dami nang iniisip. At may magtangka pa sa buhay ko. Mabuti pa, babaguhin ko na lang ulit ang aking hiling. So, yung tendero, bumalik ulit sa kanyang ama. So, sabi niya, ay, ito na lang po. Talagang bahay at lupa na lang po. At ito namang tendero, bumalik ulit sa kanyang ama. Sinabi, bahay at lupa na lang daw, ama. So, gaano kalaki ang lupa at ibig nito? Napaisip ulit yung pangatlong nakapila. Kung pera ang kukuhanin ko, maaari akong bumili ulit ng maraming bahay at lupa. Ay, pera na lang ulit. Sagot ng pangatlong nakapila. So, nadinig ito ni Pedro at sinabi ulit, ano ba talaga ang gusto mo? Kaming lahat ay nalilito na sa'yo. Nang marinig yun ng pangatlong nakapila, daglian itong umalis. Kasi sinabi ng tindero, ano ba talaga ang gusto mo? Naguguluhan na kami sa'yo, nalilito na kami. Ano ba talaga ang gusto mo? So, sabi niya, nagagalit siya. Nagsusumigaw na palayo.
tama nga ang sinabi ng una at pangalawa, mangluluko kayo, hindi kayo totoo, mga peke kayo. So umalis siya. So, nalungkot ulit yung tindero at saka yung ama. So, ito na. Si Pedro na. Si Pedro na. Sa daming dahilan, sa dami pong tanong, sabi niya, sa dami yung dahilan, dami yung tanong, bakit hindi niyo na ibigay? Diba minsan ganun tayo? Sabi, bakit hindi niyo na ibigay? Kung ano yung mga sinasabi namin, kagaya ng una at pangalawang nakapila, hindi na ako maniwala sa inyo. So, yun, nalungkotan naman si tindero at si ama. So, ito na. Si Pedro na. Kasi si Pedro na, magalang ito. Tagas, parang bonjour. Ganun pa si Pedro. Bumabati pa si Pedro. At nakangiti sa kanyang labi. Ako po ay si Pedro. Nagpapakilala. Ang gusto ko sanang hilingin ay karunungan. Karunungan upang makuha ko ang aking gusto. Narinig ko na kasi ang mga tanong ninyo sa mga nakapila kanina at napansin ko na hindi naman nila nakuha ang kanilang gusto. Sinabi ng tendero ng kanyang ama at sinabi ni Pedro na sinabi ng ama doon sa tendero, tawagin mo si Pedro. So tinawag ng tendero si Pedro. Kung gusto mo ng karunungan, kung ganun, kailangan mo itong paghirapan. Kailangan mo magtrabaho sa akin at ituturo ko sa iyo ang bagay na gusto mong malaman. Nang marinig yun ni Pedro, ay lalong nagalit. Galit na galit si Pedro. Ito sumagot, sadyang manluloko kayo, niluloko niyo kaming lahat. At nagpapakahirap pa kami nakapila dito para lang makuha yung ano ba kayo, daming talaga, reklamo, ganito, ganyan. So, sadyang napakalungkot po. So, sa isa, napakalungkot dong sa tindero at ama. So, dali-dali itong agad itong umalis at sising dahil sa naghintay siya ng matagal at pinaghandaan niya ang kanyang hihilingin. Tapos yun lang ang sasagot sa kanya ng tindahan. Subalit, kung pag-iisipin natin ito, ikumpara natin sa ating sarili ito, ano ba talaga, sino po ang tindero at sino po ang ama at sino po yung una, dalawa at lalo na si Pedro. Ganito po, ang ibig sabihin po ng tindero ay, alam nyo na kung sino yung tindero, si Jesus Christ, napaka-pan talaga. So yung si ama talaga, talaga pong si God na talaga, yung ang ama pong kumakatawan ng ama po natin na siya po'y nagbibigay po sa atin ng karunungan kung meron lang po tayong yung pagtsatsaga. Yung una at dalawa, simbolo ito sa mga taong walang pananampalataya. Dahil sa kawalan ng kanilang pananampalataya, kaagad bumigay sa bawat pagsubok. Ang mga taong ito ay mga mangmang. Diba minsan meron po tayong ma-encounter na talagang kung may mga problema, parang hopeless na sila ba na, yun na nga, naniniwala sila na may Diyos, pero pag merong pagsubok na dumating sa buhay nila, parang yun na nga, ay hindi na ako maniniwala sa Diyos. Na-encounter ko yan doon sa kaibigan ko sa school. At ito ang si Pedro naman ay simbolo po sa mga taong gustong makamit ang karunungan, ngunit walang tiyagang magsaliksik ng salita ng Diyos. Sapagkat ang karunungan ay makamtan lamang sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, ay ito lamang makamtan kung sa pamamagitan ng pagkatakot po ng Diyos. Tapos sa pagkatakot po ng Diyos, dito natin makamtan ang karunungan. Kaya, tatanong ko po sa inyo, ano po ang pamagat ng parables? Ikaw. Ano? Ay, joke lang. Ano po ang pamagat po ng, kasi ito po ay na malaking impact po ito na na-share ko talaga ito doon sa isa-isa lang, kung isa lang sa akin, isa lang, hindi kayo halos lahat, para ka rin si number 2, number 3. Isa lang po ang tanong ko talaga. Healing! Sige po, yung iba. Ikaw. Patient. Ikaw. Ikaw. Wala na iba. Ikaw, te, kabilis naman, Sayang pa rin. Ako lang. Oo, love, healing. Ikaw, love and patient ka na. Ano Love. Love din. Ikaw, Tidana, ano pong title? Faith. Ikaw, Kuya Jerry. Ang kwento ni Mimi. Okay, ikaw po. Libre. ikaw, Lucy. Bakdo. Ikaw, Dayan.
Wala po ikaw. Makdo. Ako ang Diyos. At ikaw? Ano ang gusto mo? Makdo. Ikaw, Zero. Wala. Wala, okay. Sorry po sa inyo talaga pong walang nakakuha. Dahil ang totoo po, ang title ng parables ay Tindahan. Very focused siya. Nandun makikita mo doon yung mensahe. Kung titingnan natin. Sabi nga, it's not about the person who's standing here. It's about the message. Yes. Or it's about someone who sent that person. Sabi nga, God is not a respecter of man. You know, whoever standing in front of us, dala-dala niya yung pagpapala. Dala-dala niya yung buhay na salita ng Panginoon Jesus. And sabi nga, it depends upon us how we accept the Word of God. It depends upon us how we react on it. And let's pray again. Hallelujah. Thank you. Father God, we just want to thank you for this very hour, oh God. Thank you, Lord. And we do believe, oh God, that everyone has something in the heart, have something in the mind, Father God. But right now, we want to release everything. And Lord, we just want to ask you to open our heart, our spiritual heart, that we may receive your message. To open our spiritual ear, oh God, that we may hear the words that you want us to hear. And even, Lord, the message that you want us, oh God, to understand. Father God, whatever heaviness in our heart, in our spirit, in the mighty name of Jesus, we command it to go right now in the mighty name of Jesus, Lord. You don't have the right sa mga anak ng Diyos. We are the temple of the Holy Spirit. And Lord, we want to release it, everything to you. Amen. And we do believe, Father God, when we release it, when you empty us, oh God, you can fill us with new things, oh God, with newness, with love, with everything that you want us to be, Father God. And Lord, hayaan mong mawala yung mga bagay na yon na nagiging hadlang sa paglapit namin sa iyo. Na nagiging hadlang, Panginoon, upang hindi namin matanggap yung pagpapala mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, na hindi na, yung magiging hadlang na hindi namin ma-enjoy yung bawat salita mo, Panginoon, na nais mong iparating sa amin. Lord, sabi mo nga sa iyong salita, Satan comes to steal, to destroy, to kill. And Lord, we were not allowed it in the mighty name of Jesus. Right now, we want to give everything unto you, O God. Whatever it is, Lord, ano man yung mga iniisip namin, ano man yung mandala-dala po namin, Panginoon, ano man ang meron kami, Panginoon, just, Lord, one thing we want to be is, we want to be ourselves to come unto you, Father God. Lord, kung meron man kaming daladalang kalungkutan, kabigatan, problema, anumang bagay, Panginoon, na nakikita mo, Lord, we are here. Alisin mo ang lahat ng inggit, ang lahat ng selos, ang lahat ng pretending spirit, ang pagkukunwari, ang lahat ng ito sapagkat ito'y ayaw mo, Panginoon. Lord, hayaan mo sa mga sandaling ito, Panginoon, isuko namin ang lahat sa iyo. Ang aming puso, ang aming buong buhay, ang aming kaluluwa at lakas, Panginoon. Hayaan mo, magamit mo kami, Panginoon. And Lord, alam po namin na nasa kalagitnaan ka namin, Panginoon. And you are the God of order in our lives, O God. We want to give it into your hand, all the things, all the hours, all the minute, Lord, that we have in this word, O God. And as we meditate and listen to your words, help us, O God, like Jesus, to meditate, to live by your words, to intercede, O God. And Lord, our food is to just follow you. And my greatest desire is just to please you, not to please ourselves, not to please anybody, O God, but you. We want to glorify your name, and you deserve it, oh Lord. You deserve it. And we just want to thank you for your love, Father God, na kahit anong bigat na nararamdaman namin, na kahit ano yung dinadala po namin, Lord, we felt your love. We felt your understanding, Panginoon. Damang-daman namin yung pag-ibig mo, Panginoon, na kahit ano yung napagdaanan namin, nandito pa rin kami ngayon. And Lord, right now, don't let the devil steal our joy. But Lord, rather, we see, Panginoon, ano man yung naranasan namin kanina, kahapon, ng mga nakaraang linggo, Panginoon. Right now, we want to receive the blessing like David said, Father God. We will not going to leave this place unless you bless us. And Father, we just want to thank you for those people who came, oh God. We do believe that you're going to meet their needs, whatever it is. It's financial, it's a relationship, oh God. It is by the soul, or whatever it is, oh God. You know it. Kilala mo ang bawat isa, Panginoon. Kaya salamat sa mga salita mo na aming narinig, sa mga example, sa mga limbawa. Lord, it's just lovely to be like we are. It's just lovely to listen for other, Panginoon, to give an ear, to give a shoulder, Father God.
But Lord, we just want to thank you because you always be there, that you never leave us, nor forsake us, oh God. Gawin mo kami maging ganito, Panginoon. Gawin mo kami, Panginoon, na katulad ng puso mo na laging tumitingin sa iba instead of ourselves, Panginoon. Na katulad ni Jesus na nagbibigay lagi ng glory sa iyo, Ama. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nangusap ngayon. Salamat sa banal na Espiritu na siyang nag-convict sa puso ng bawat isa ngayon, oh God. Hayaan mo mga salita mo, Lord. Let your word, oh God. Let you going to speak to me, Panginoon. Just use me as channel, Lord, Panginoon, blessing our salvation, Father God. And we just want to allow the Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit, in the midst of us. Oh God, we bring you us the highest praises and glory in Jesus' name. Amen. So, prior to this po, makikita po natin yung message natin last Sunday. It's about seeing the harvest. Whatever we sow, pwede po tayong magtanim ng kahit ano sa buhay natin, sa kapwa natin, sa amo natin, sa lahat. Pero ang tanging Diyos na nakakakita, what is the motive of your heart? What is the motive of our heart? Diba? Kasi pwede tayong magtanim ng lahat ng bagay. Pwede tayong magbigay, pwede tayong gumula. Pero the motive of our heart, the important matter. Diba? Sabi ko nga, pwede tayong magkunwari sa tao. Pero si Diyos never. Kaya napakahalaga po tayo yung being ourselves. Sabi nga, yung pangalawa po is making the messenger. Tatlong bagay po, the messenger, the message, the method. Ano napakahalaga po kung yung sino tayo yan. Sabi nga, be always ourselves. Don't pretend to be like others. Kasi mahihirapan tayo, kapatid. Di po ba? And it's not how we start, it's how we finish. Nagsimula tayo ng napakaganda sa paglapit sa Lord. Nagsimula tayo ng magandang relasyon, napakaganda. And then it will end up for nothing. Yeah. Ano yung mahalaga? How you raise, kung paano tayo naglalakad eh. Maganda yung pasimula. Yeah. Pero hindi yun ang tinitingnan ng Diyos eh. Hindi yun ang tinitingnan ng Lord sa atin, yung kung paano yung good relationship natin sa bawat isa, sa mga kasama natin sa bahay, kasama natin sa trabaho o sa Diyos. Ang pinakamahalaga po yun, ayusin natin. Kung baga yung sabi nga dun kayo sa kung nakuha po natin talaga, it's about love. It follows. It follows. Di po ba? Napakahalaga, when we have a good relationship between you and God, between me and God, it follows yung relationship natin sa bawat isa. Kasi if you're giving God a time sa sarili mo na in 24 hours, I think it's enough, kapag binibigyan natin ng time doon si Lord, makikita po natin, it follows na nakakapagbigay ka ng oras sa sarili mo, sa trabaho mo, sa kapwa mo. Ang pinakamahalaga din, how we always react. Di po ba? Lagi niyang sinasabi, okay, Sister Christy, talagang ano na yon, yung amo ko na yon, o yung kasama ko sa bahay na yon, o yung tao na to, dahil ginagawa niya ako lagi na hindi maganda. Ano? What is our reaction? To show love. Di ba? When you have love, sabi ko nga, it overflow. When you have love, it covers everything. Yes. But when you pretending, when you are not yourself, when you want to try to be others, you're not progress. Hindi tayo magkakaroon ng fruit. At lalong hindi tayo makakapag-evangelize ng tao. At lalong hindi tayo makakapag-invite. Kasi you know to yourself, you're not be yourself when you are with others. Kasi lagi tayo nandun, gusto ko maganda ako. I want to share them something that I have right now. Gusto ko makita nila, maganda ako ngayon. Gusto ko makita nila, meron ako ngayon. Gusto ko makita nila na ako the best. Gusto ko makita, kakaiba ako. Ano, when we are trying to be self-centered, mawawala talaga tayo. Kapag tinry natin maging tayo na hindi tayo, mapapagod tayo kapatid. Di po ba? Dumarating tayo sa pagkakataon ng buhay natin na, okay, this is it. Hanggang dito lang ang kaya ko para sa iyo. Then just be quiet and pray. Di po ba? Hindi yung blah, 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 or it keeps showing your reaction, how you react, how your attitude is. It's good to be yourself, it's good to be myself, we come to God. Pero alam niyo po, yung alam mong nandun ka, pangit na yung pasimula, hanggang sa finish na magkahiwalay kayo magkaibigan, nakita pa rin sa'yo yung kung paano ka nagsimula, yun ang nakakalungkot. Pero lagi ko nga sinasabi kapatid, di ba, na okay lang, it's okay when we make mistake, when we make a wrong decision, it's alright. It happened already. The important thing is how you stand up the other day. Paano ka humarap ulit sa kanila? Pag nandun ka ba, makikita ulit kung sino ka na dati nagkamali ka. Sabi nga, it's about choice. Hindi na yung pagkakamali kapatid. Ikaw na yon. At nakakalungkot isipin, lagi ko nga sinasabi, if you cannot sacrifice yourself for others,
you cannot sacrifice yourself for God. Yes. Kasi kung yung taong nakikita natin, hindi natin pwedeng mahalin, na hindi ka mahal-mahal, how much more, how can we love God na hindi natin nakikita? Yeah. How can we love God na minsan hindi niya tinutugon, akala natin yung ating mga panalangin o hinihiling? Di ba, it's just easy for God to bless us right now kung ano hinihiling natin. Lord, give me a boyfriend, give me a money, give me a house, give me a job. I mean, it can just be easy na pwedeng ibigay ng Lord. I mean, nung pinapanood ko kagabi, nung kasama ko sa Ortas, pinapanood ko yung nanalo Miss World. Si Megan. Megan, yeah. Sometimes, you know, there's something hindi man yung time na yun, may mga panahon sa buhay natin, may makikita ko parang, bakit ako hindi ako naging maganda yun? Bakit hindi ako nanalo? Bakit? Ano, sometimes, hindi yung sa ganung pagkakataon, maraming pagkakataon na, bakit siya nakakuha ng magandang trabaho? Dumarating yun, di ba? Yes. Dumarating yun. Pero alam nyo, kung makikita natin kung sino tayo, we are masterpiece. Sabi ko nga, kung ano yung nose natin, kung flat nose tayo, kung hindi tayo maganda outside, it doesn't matter. Ginagamit ng Diyos yun. Baka kapatid, kung naging maganda ka ng ganon, ganyan sexy ka, baka kung ano-ano na yung pinagsusuot natin. Baka hindi na tayo, baka wala na tayo sa presensya ng Lord. Baka kung saan-saan na natin ginamit yung kagandahan natin. O yung mga bagay na meron tayo, di ba? Kaya alam niyo, ang pinakamahalaga niya yung yourself eh. Kung titingnan talaga natin yung sarili natin, marami tayong defect. Marami tayong pintasan. Marami tayong bagay na, bakit naging inom ko, bakit naging ganito buhok ko, bakit ako kulot, bakit straight ako, bakit ako paya, bakit ako mataba. And when we focus on that, hindi tayo nakakapag-engineer. Kasi alam mo, kasi gusto mo pumunta sa tao niya, gusto mo sexy ka, gusto mo maganda ka, gusto mo bago ang damit mo. Alam mo, that's not all about, it's all about Jesus. Kung makikita po natin yun. Kaya lagi, when we stand in the front, okay, it's good to respect others, di ba? Sabi nga, yung si Nora pumunta siya sa hindi siya tinanggap. Kasi nga, akala niya kaibigan niya pa rin si Erap, nakapantalon siya, pero pumunta siya ng Malacanang, hindi siya pinapasok. Di ba ba? Tayo ganun din. When we stand in the presence of God, we know na, okay Lord, nagkamali ako. Kasi in one day, I can tell you, hindi pwedeng wala tayong pagkakamali. Hindi pwedeng wala tayong mistake. Yeah. In other matter, nag-isip tayo, kumilos tayo, nakapagsalita tayo ng negative words, nakapag-act tayo, yung ating reaction. Pero alam nyo, God is always there. At sasabihin ko sa inyo nga dito, ang tao, pwede siyang manlamig. Ang tao, pwede siyang ma-upset. Ang tao, pwede siyang ma-disappoint sa mga kinikilos natin. Kahit gaano pa kabait ang malag natin. May mga pagkakataon pa rin na magkakaroon kayo ng argument. Kahit gaano kabait yung asawa mo, kahit gaano kabait yung kasama mo sa bahay, kahit gaano ka kamahal ng magulang mo, there is something na hindi kayo pagkakaunawaan. The question is this, are you the one who always starts something matter? Are you the one you being always mean? Are you the one who have some character that needed to change? If you cannot change by yourself, God can change it. We cannot evangelize unless God, sabi nga, God is interested to the messenger. Kasi mahalaga sa Lord yan eh. Kung sino tayo na tumatayo eh. Kung sino tayo yung pinapadala niya. At mapalad tayo kapatid, isa tayo doon eh. Kung makikita natin yung kahalagahan ng buhay ng bawat isa, kung makikita natin yung kahalagahan ng bawat tao na meron siyang soul, ang kinakailangan, ilapit natin sa Diyos. Yun nga, sabi nga, kung hindi natin sila madala sa Lord, kung hindi natin sila mayakag sa Lord, tayo magdadala sa Diyos sa kanila. Through our lives. Pero how come? Ano yung ginagawa natin, kapatid? Are we really serious to serve God? Yes. Sabi ko, it's not about position. Kahit wala tayong position, we can pray, we can act, kahit hindi tayo tumatayo. Kasi yung tumatayo, alam niyo, napakalaking responsibilities niya. Napakalaking accountable niya. Pero bawat isa rin na nakikinig natin tayo naman. Kaya alam niyo, napakahalaga po talaga, no? Napakahalaga yung messenger, kung ano yung method. Kasi iba-iba eh. Di ba? Kapag yung mga salesman, kapag nagbebenta sila, iba-iba. Sabi nga ni Marian Defensor, nakita ko siya, sabi niya gano'n, ang pinakasinungaling daw na tao, it's a joke. Nadaanan ko lang siya kanina sa Facebook. Sabi niya, yung mga nagugupit, yung mga parlor, at saka, kasi, pagkatapos daw din ng gupit, wow, you're so beautiful. Of course, tayo mga Kristyano, lahat tayo beautiful sa paningin na Lord. Tapos sabi niya, kahit hindi siya maganda, maganda. Kasi ginupit nila yun, di ba? Tapos pag sinabi sa sasakyan daw, sabi niya, okay, jeepney, kasya pa. The truth is, hindi na kasya. Ano, ganun po tayo, di ba? Kung sexy. Uy, ang ganda mo. Di ba? Tayo kasi sabi mo, open rebuke is better than secret love. Yeah. Pero kapag kapatid, pinatigas natin yung puso natin sa ganung pagkakataon ng buhay,
We will not grow mature. We will not grow to the Word of God. Kasi alam mo sa sarili mo, who you are. We know to ourselves. Sabi ko nga, lahat tayo pare-pare ng damdamin. Nalulungkot, nasasaktan, nadi-disappoint kayo, we feel the same. Do you think our pastor, they don't feel? They are also a man. Women. Pare-pare tayo may damdamin, kapatid. Hindi tayo nilikha ng Lord na bato, na walang pakiramdam. Kaya lahat tayo. Kung di mo kaya respetahan ang sarili mo, kung di mo kaya respetahan ang sarili mo, just give it respect to others. Everybody has a boundary. Di mo ba? Kasi pag nag-set ka ng boundaries, not to walk on, para gawin kang basahan. Pero yung boundary na yun, dapat nakikita sa buhay natin. Diba? We want love. Gusto natin ng love, but we cannot give love. We expect something good to other people. We want them to do good for us, but we do what we do. Di ba? Ganun yun eh. Sabi ko, we will start to ourselves. We will start kung sino yung kasama natin sa bahay. We will start kung sino yung karelasyon natin. We will start kung sino yung kasama natin sa buhay, sa mga anak, asawa. Alam mo, napakahalaga nun eh. Hindi yung hindi ka napagbigyan, hindi yung hindi naibigay yung gusto natin. Ano, ganito tayo eh. Ganun tayo lahat. Pero when we don't have control for everything, that is the issue, that's the question. Hindi tayo talaga mag-grow. Palagi na lang tayong gano'n. Baby, 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 baby Christian. Hindi natin makain yung words na gustong i-absorb at i-absorb ng Diyos sa buhay natin. It comes before to me. Naakala ko lang, Lord, ako to ah. Gusto kong matuto pero hindi ko naman ginagawa. It's not just about listening to the Word of God. How can we evangelize kung hindi natin yung kinakain namin at pinapamuhay? Diba? When we say love, how can we act with love? Sabi ko nga lagi, may mga pagkakataon sa buhay natin, everybody had already a decision, and only you by yourself, you don't feel you want to do that. Hindi ka ba magbibigay para sa ibang tao, para nangangalang ng kapatid? Pero alam niyo po, kapag nag-sacrifice tayo eh, when we obey God, alam niyo yung double blessing nandiyan eh. Diba? Kasi yung tayo yung inuunawa, tayo yung iniintindi, tayo yung ina-evangelize. Sabi nga nung, yung pastor, sabi nga niya, the word become churchy and you become worldly. Kasi minsan pandang ko sa kaibigan mo, kapatid namin tayo sa kaibigan someday, sabi niya, hindi ka ba mag-church niyon? Wala, nasa isip niya, mag-church ka, di ba? Tapos ikaw na tao, sasabihin mo sa kanya, hindi, kasi next time na lang. Kumaga, tayo nagiging worldly, yung nasa world, nagiging churchy. Kasi niisip nila, kasi alam nila, nakaprogram ka. Yun ang nakikita nila. And they are admired. Di ba ba? Sabi nga, mahalaga yung tayo kapatid. Kung, sabi ko nga, kung tayo nagkamali nung that moment, di ba? How can we evangelize? We not even have a smile on our face. How can we have evangelize? We not even show them, di ba? Who we are in Christ. Kasi hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin eh. Sabi nga, if you want, dapat daily talaga yun. Ano yung daily? I need to deny ourselves. It's napakahirap. Napakahirap. Especially when we need something. Especially when we want to do something. Especially when we want, kapag meron tayong mga pangarap. Di ba? Kapag meron tayong bagay na gusto natin bilhin, gawin, tulungan, bigyan, ipagawa. Ano yung mga bagay na napaprostrate tayo eh. Yung mga bagay na yung pag di natin nakuha, parang yun na ba yung, kumaga, kung kasabi kong isipin ko doon natin, hindi siya ganun kadali, sabi nga, pero kung titingnan natin yung kabuuan, no one can separate us from the love of God. Kahit iniwan ka pa ng lahat ng tao, if God is with you, can be against us. So, paano tayo makakapag-evangelize? Sabi nga, your life speaks so loudly. Ang buhay natin, kapatid. Kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka marunong mag-English, kahit hindi ka ganun kaganda, na paningin ng tao, dahil tumitingin ng tao sa outside appearance, ang malaga deep in our heart. Kung sino tayo. Hindi tayo yung, masyado kasi tayong minsan expressive sa isang bagay na alam mo, hindi siya nakaka-bless sa ibang tao. Masyado tayong expressive sa mga bagay na alam natin, kapag malungkot tayo, kapag may problema, show out. Yung bang control na wala tayo? Kapag masayang-masaya ka rin naman, di ka mapigil. Hanggang Pilipinas, naririnig yung tawa at ngiti at kwentuhan. Kapag malungkot at may problema, talagang kitang-kita. Mukhang pasas. Ay, napakaano po ng buhay eh. Iba talagang, yes, it's making a joke, but it's true. When you see yourself, sabi ko nga, ako lagi,
si Michelle kasi mahilig siyang magtanong eh. Kanya, tita, ano tong ano? Tita, sa Francine, tita, ano siya? Pagdating mo pa lang, okay, sige, pinalalong sa akin, dalawang ganito. I mean, when you see interesting with other people, like Jesus, sabi ko ganito siguro si Lord. Yes. Yung wala kang ginagawa, then lalapitan ka niya, kahit anong kabisihan may ginagawa ka, you did something, you do something, and then, napaka-importante ng ginagawa mo, lalapit siya sa'yo, ganun si Jesus eh. Yung kahit gano'n siya kabisi nag-interested, when you come closer to Him, hindi ka niya tatabon. And that's the heart that I ask to God. May mga ganun kasing tao, very bold sila eh. I don't care. Sa busy ka man, pwede magtanong, pwede. Yung bang pagising mo ng umaga, nakapagluto ka na ng ang daming ginagawa. Tapos magpasok ka lang, ito. Alam mo yung nakakatuwa na just because of acting something. Kaya nakikita mo yung interesado sila. Alam mo po yung ganun din si Jesus Christ sa buhay natin. And when we have that kind of attitude, alam mo yung nagagawa natin yun eh. Sabi ko nga, who we are, hindi natin pwede i-ulit. Yes. Kasi kung ano yung mga bagay na ginagawa natin, na nagiging character at attitude natin, hindi man tayo yon, hindi masama na gawin natin yon para maging better person. Di po ba? Hindi yung pinipilit natin yung sarili natin. Hindi yung pagpipilit eh. Hindi pagkukunwari yun. Kundi nilalabanan natin yun. Kasi kung tayo talagang papakita natin na hindi tayo tatawa, sisimangot tayo and let everybody see. Do you think that is a good idea? Do you think that is a good testimony? It's not. Okay, you can ask me now. Pwede. Sa Kristi, ikaw ba hindi ka sumisimangot? Ikaw ba amigo po? Yes, I did. Nasasaktan din ako. Pero I cannot show everybody almost of the time that I felt it. Yeah. The life must go on. When I'm in front of you, hindi ako nagpapaka-plastic. Nagpapakatotoo ako. Because it's not you. Hindi kayo ang nakagawa sa akin ng mali. Hindi kayo yung nakapag-upset sa akin. Hindi kayo yung nararamdaman at iniisip at pangarap ko na hindi ko pa natutupad. It's not about you. Siguro sometimes may mga pagkakataon hindi na natin mapigit. It's okay. Pero when we always acting like that, yan, may problema yan. Kasi bakit? Kitang-kita mo na talaga. Ayun, gano'n tayo eh. Wala na. Gano'n tayo, kilalang-kilala tayo. And sabi ko nga, it's good to be yourself. It's good to be yourself. But check, if it is Godly way, ito ba yung pamamaraan ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano, kapatid? God na, look, hindi tinitingnan ni Diyos kung tayo maging perfect. At hindi rin tumitingin ng bawat isa kung tayo gano'n ka-perfect. Alam mo, it's good to see when people like, yan dati ganyan, yun, tingnan mo siyang humingiti na. It's good, di ba? Kasi yan, mabait siya, yan, maganda, nakingiti yan, laging na-overcome yung ganito yan, laging ano. Tapos biglang, kasi alam niyo kung ano yun, nagkukulang tayo. Kapag may mga bagay tayo hinaharap na hindi natin naharap, alam niyo yung relasyon natin sa Lord. Yung pakikipag-communicate natin sa Lord, laging bumababa yun. O tinatry natin maging tayo na hindi naman tayo. Sabi nga, be yourself. Pero yung you want to be good or at peace to everybody, kahit alam mo you are broke inside. Kahit alam mo you have heaviness inside of you. Ano yung pag gumiti ka, pag pinakita mo yun, you feel, nawawala na. Nawawala talaga. Kasi alam mo, it's overflow. Bakit itong taon na to punong-puno ng problema? Bakit itong taon na to may pinoproblema? May gustong ipagawa, may gustong gawin, meron nararanasan sa buhay. But still, nakakangiti pa rin siya. Alam mo, nagbibigay yun ng encouragement sa buhay ng bawat isa. Alam mo, nakafocus kami sa buhay natin. Kung tayo, gusto natin talaga na mag-evangelize sa ibang tao. Sabi mo, kahit hindi mo kilala ang isang tao, nakita mo lang siya. It's about attitude ko sino tayo. Sabi ko nga, when we react, when we do something, ako minsan lagi, pag may kasama ko, akala nila, lagi kong kilala yung tao. Oh God, that's my action. That's my character. That's my attitude. And I will see someone who I can help. I want to see someone kung paano ko mailapit si Jesus. Hindi pagiging ipokrita kasi hindi ko naman kilala yung maging tao, mga tao na yun eh. Kundi you want to do good something, there is a moment kasi na parang gusto mo lang, talaga, umupo ka. Gusto mo lang talaga na calm ka lang. Pero pag nararamdaman mo yung pangkilos ng Lord at pangungusap ng Lord, go on, go on. Kasi may pinagdadaanan tayong apat eh. Panalamig, sobrang init, maligamgam, malamig, mainit. Ano yung pinagdadaanan natin lahat yan, kapatid? Pero the question is, kung ano yung nahihil natin, kung ano yung naririnig natin, pinapamuhay po ba natin yon? Napakahalaga po doon. Sabi niya, the heart of His messenger, number 1 yun, the credibility of His messenger, the humanity of His messenger, the obedience of His messenger. Alam niyo, marami tayong bagay na hindi natin talaga pwedeng maibigay sa lahat to, kapatid. Pero ang pinakamahalaga, meron tayo.
kung sino tayo. Ayaw din ng Lord na being witness machine tayo, na para lang, masyado kang matalino, maraming ganito, ay maraming ganito, ganito, ganito. Blah, 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 blah. Alam nyo, napakahalaga sa po yun eh, yung change life. Hindi siya ganun kadali. Kung ganun siya kadali, sabi ko nga, wala nang masama sa mundo. Yes. Hindi siya ganun kadali. At hindi ganun magsuko ng isang karakter. Especially dala-dala natin mula pagkabata natin. Yes. Hindi ganun kadaling magsuko ng isang bisyo kasi alam natin, temporary, nakakalimot tayo ang iniisip natin. Di ba? Hindi ganun kadali magsuko ng karakter. Ako to eh. Kayo yan eh. Pero alam nyo, yung mga bagay na napakahirap itapon at ibigay sa Diyos, yun yung bagay na kumikilos ang Diyos para mapalitan niya ng bago. Yun yung bagay na ginagamit ng Diyos para makapag-evangelize tayo. Kasi kitang-kita nila kung sino tayo. Kung dati, ganun tayo mag-react sa harapan nila, the time na nagkagrupo tayo ulit, nakita nila, behave na tayo. Kung dati, inom tayo ng inom, sayaw tayo ng sayaw, nagganap, pwede naman sumayaw, di po ba? Kumbaga kasi expectation sa atin ng mundo, ganun eh. Pero ano yung dito na kung tayo, magkakapatid tayo, magkakapamilya tayo, di ba? Yes. Ano katulad ni Jesus Christ, sabi niya, He's not just speaking word in a distance. He came close to us. Lumapit siya. Hinubadin ko yung pagka-Diyos. Naging tao siyang katulad natin. Kung ano yung 100% siyang tao, hindi siya kalahating Diyos, kalahating tao, hinubad niya, willing siyang ibinigay yon. Alam niyo, makita lang ng Diyos yung willingness sa buhay natin to change. Makita lang ng Diyos ang willingness natin to, yung para mag-evangelize tayo sa iba na mayroon tayong binigay. Kasi sabi ko nga, they are, hindi man, i-reject man nila yung message natin, i-reject man nila tayo, wala man silang time sa pag-i-invest natin, but they are dependent to our prayer. Yun ang number one, yung ating panalangin. Kailangan po yun. Alam niyo, tsaka yun tayong nagiging solving problem kapag pinagsabihan nila tayo, kapatid. Hindi tayo, baka tayo na yun. Baka tayo yung sinabi ka, oy, sister, kapatid, oy, alam mo, yung kapart mo, alam mo, gamit ang problema, yung amo ko, alam mo, ganito, ang sweldo ko, yung kapatid ko, yung nanay ko, alam mo, kailangan kong padala. Ay, alam mo, sister, ako din naman, kasi meron akong kapwa, ako din naman. Alam mo, hindi mo siya binigyan. Baka pareho na kayong nagbigatan, kapatid. Kumbaga, set aside yourself. Ay, ganun ba, kapatid? Alam nyo, kahit wala tayong may advice, don't be a chandler at kung may masabi lang. Makinig lang and give a shoulder. Yes. Makinig lang. Let them download. Katulad natin, kinakailangan nakakapag-download tayo. Otherwise, alam mo, yung bigat nandito eh. Yes. Yung bigat nandito siya. Kasi kahit anong gawin mo siya, nandito siya. Kapag nakakita ka ng mga bagay na ayaw mo, na upset ka, ikaw na yun. Yes. Kasi dala-dala mo pa rin yan eh. Sabi nga, pag umalis ka sa isang church, see to it na hindi mo dala yung sarili mo. Yes. Kasi kahit saan tayo magpunta, kahit sinong kaibigan natin, kahit sinong kakasama natin sa bahay, dala-dala pa rin natin kapatid sa sarili natin. Kaya na tayo, nagkakilala, nagkakaunawa. Siguro, no, it's just open heart. I want to tell you something. Rather than I will not going to talk to you, di mo ba? Yes. Or else, kung hindi mo sinabi yun, be quiet, pray. And then, lilipas din. Yes. Pero mahalaga yun, all the time, most of the time, we react what we want to react. Alam mo, napakahalaga po kasi yung agape. Hindi sila ako magtatapos. Yung agape love. Ano, it's only love that takes all. Kung paano mo unawain isang tao. Love that demands nothing in return. Ganun si Jesus Christ. Nung binigay niya yung buhay niya sa atin, alam niyo, He never expect anything from us. Isa lang, tanggapin natin siya. Alam mo, ganun din tayo eh. When we love someone, we want to correct them. Often rebuke is better than hated love. And kahit masaktan, when you speak in love, Yes. sabi nga, in Ecclesiastes, He make all things beautiful in His time. I love that. He made all things beautiful in His time. Alam niyo, kahit sinabi mo pa yun, at least na-correct mo siya, minahal mo siya with love. Alam niyo, in time, mararamdaman na lang yun, kundi sa tao na to, I will not be the person that I am to be. Ako, napakahalaga. Sabi ko nga, hindi lahat ng tao nagiging positive ang impact sa atin. Hindi lahat ng reaction nagiging positive ang impact sa atin. Pero kahit negative, positive ang nakikita mo, when you do it positive, panalo ka kapatid. Yung patience mo, yung love mo, nagiging like Jesus tayo. Ganun din po sa pag-evangelize. When we are with them na, okay, nagkamali ako minsan, nagka-react ako ng ganito, next time I want to be them, just show them. Ayoko muna magsalita kasi ng workplace kasi hindi ko pa kaya yun eh. Okay, ito muna, ipakita ko sa kanila yung love ko. And let my change life. Na dati,
pag nagkukwentuhan sila na yung isang tao pinagkukwentuhan, pinapapaki yung pangalan ng isang tao, ganun din ako, nakikipag ano ako. Tapos may mga tao, minsan nandun sila nagiinom, ganun din ako, mas malakas ako uminom sa kanila. Naninigarilyo sila. Pagkatapos, ako din, mas gusto ko 2 kahapa. Tapos, wala pa tayong pakundangan na nagpapakita ng ganun. Alam nyo, sabi nga, kahit anong tago natin sa Lord, lilitaw at lilitaw. Walang usok. Walang apoy. Kung walang usok o walang apoy. Sabi nga lagi, huwag natin hintayin na madatnan tayo ng Lord where we are. We have to give everything daily to God, to surrender everything. Kasi when we surrender everything, when we're empty, He always flow, He always gives something. But when we are full, hindi talaga makakita sa Lord. Hindi siya makapag-start forward sa buhay natin. He is just so polite. Kapag hindi natin binigay sa Kanya yung lahat, o inalaw na mag-open sa buhay natin, alam mo mangyayari at mangyayari yun. He will just step back like that. He's so polite. Hindi siya katulad ng taong pakilamera. Hindi siya katulad ng taong talagang pangungunahan tayo sa desisyon natin. Pero ang Lord, He's so polite na kapag alam natin na hindi tayo humingi ng tulong sa Kanya, andun lang siya naghihintay. Yes. So, ganun po siguro na yung tayo na kahit ako sabi ko, you can correct me from time to time. If you cannot correct me here, you can have phone, inbox. I'm open. I'm open. Ako, when I see something to you, I just pray. And I understand why. Baka may pinagdadaan itong tao na ito. Pero ang tanong ko nga doon lagi, are we always like that? Nagiging pagpapala ba yung action natin, yung reaction natin, karakter natin, yung being tayo? Gusto ko na maging pagpapala, kapatid. But I'm not trying my best. I just ask God how. Amen, let's pray. Hallelujah. Lord, one thing we desire right now is to give us agape love, Father God. That when we love, we're not going to expect something in return. Just like you, God. You never expect something for us. But Lord, you first love us. And Lord, we're so grateful for that. We are so grateful. Lord, we just want to thank you for being our great God, for your understanding. And that's all, oh God. Thank you. Sa pagkatalam po namin, oh God, ang pagkatawag mo sa bawat isa sa aming Panginoon ay may layunin ka. Hayaan mo yung layunin na yun makita po namin, Panginoon. Hayaan mo yung layunin ng buhay ng bawat isang narito, Panginoon, ay makita, Panginoon, ang reason kung bakit kami nandito. Hayaan mo, Panginoon, yung pagmamahal, yung pag-ibig, na lagi mong pinapadama sa amin. Ganun din ang padama namin sa iba. And when there is something in our heart, Panginoon, na nais mo, na nagiging hadlang sa paglapit, paglilingkod namin sa iyo, na nagiging hadlang para mapagpala namin yung ibang tao, Panginoon. Yes. Lord, in the mighty name of Jesus, root mo to, Panginoon, alisin mo siya, Panginoon. Yes. Or else, oh God, even, Panginoon, na nasa amin yon. But Lord, help us always to have a victory, Panginoon, na mapagtagumpayan namin to. Basta Lord, kasama ka namin, Panginoon, na katulad ng pangako mo na you never leave us nor forsake us, Father God. And Lord, we just really love this verse. You made all things beautiful in your time. Lord, we want to see that time, Panginoon. In time, na makikita po namin yung nais mong makita sa amin, yung nais mong pagbabago at pag-surrender sa buhay po namin. Totally surrender, Father God. We're looking forward for that time, Father. And Lord, salamat sa pakikinig po namin. Alam po namin na mayroon pong naging impact sa buhay ng bawat isa, O God. And the rest of the time, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyong mabuting kamay, O God. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.